Hindi makakaapekto kay o sa impeachment trial, lalo na ho sa public and private prosecutors itong magkakasunod na kasong isinampa ng Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga. Kaso hong perjury ang kaso, ang pinakahuliin dito sa Taguig City. Okay? So, yan po yung galaw ng Vice President laban kay Madriaga, na si Madriaga po ay isa sa mga posibleng testigo ng prosekusyon diyan sa ongoing impeachment trial. Dahil ito po ay isa sa mga malapit mula pa kay noong 2025-2026 sa mga Duterte at mismo kay Sara Duterte. Alam na alam nito ang galawan tungkol sa pagdidistribute ng pera, paggastos ng pera at mga operasyon ng pangalawang Pangulo. Pero ang depensa rito ng Vice President ay kasuhan ng pagsisinungaling. Yun ang pinapalabas. Pero ang sinasabi ng prosecution, kung kinakailangan sa ongoing trial, kanila pa rin itong gagawing testigo dahil marami itong alam. Especially dun po sa Article 3, yung ill-gotten wealth na issue. Okay? Ito, merong bahagyang pahayag dito si Atty. Toloso. Na isa ho sa mga spokesperson, prosecutor. So as we've stated, the decision to whether or not we will call him will depend on our assessment of whether we've hit our targets already, if we think the important factual matters have already been covered by the witnesses that we've put on the stand thus far. Ayun, no? Atty. Tolosa pala. Bakit ba Toloso nabanggit ko? Atty. Tolosa, isa ho sa mga tagapagsalita ng public and private prosecutors. Okay? So, alam nyo, kaya ho nababanggit natin ito dahil inaabangan yan. Marami hong sinabi itong si Ramil Madriaga sa mga investigasyon ng Kongreso, especially yung Justice Committee, nung tinatalakay ang paghahanap ng probable cause dito sa impeachment, the trial of public trust at graft and corruption laban kay Vice President Duterte. Marami na ho siya sinabi kung paano ang distribution at operasyon ng pangalawang Pangulo at kanyang kinumpirma na siya ay isa sa pinagkakatiwalaan ni Sara noong mga panahon yun. At hindi anya totoo na hindi siya kilala dahil parang tinatakwil na siya ng Vice President dahil marami siyang alam. Kinasuhan ito at nakulong dahil sa ginawa ni Harry Roque. Nakalaban ito ni Harry Roque dahil si Harry Roque po ay nagtangka na kuhanin yung mga lupain ng mga taga-Bataan at naging tagapagtanggol ng mga taga-Bataan itong si Madriaga dahil mali nga namang bilihin sa murang halaga sa pilitang kuhanin yung mga property ng mga taga-Bataan para lang pagtayuan ng pogo. Ayan. So, yan ho yung naging dahilan kung bakit sila nagkaaway at kinasuhan ni Roque. Pero yung pagpapail ng kaso niya ni Roque at pagpapakulong nakasama kay Sara Duterte. Dahil ngayon ay magiging testigo at marami na siyang sinabi against Vice President. So si Harry Roque ang pinag-umpisahan ng away. Yun po yun. At alam naman natin, napakatindi nung ginawang sapilitang pagbili ng lupa, pagbebenta ng lupa sa murang halaga ng mga taga-Bataan na naunang nagreklamo before NBI. Ayan po ang pinag-umpisahan niya. So, si Ramil Madriaga ay nanatiling nakakulong ngayon dyan sa Bikutan sa Taguig City, Metro Manila. At itong dalawang kasong perjury or pagsisinungaling ang kanyang kinakarap ngayon. Pero yan naman po ay hindi makakaapekto sa trial kung siya ay gagawin testigo sa mga susunod na araw sa pagtalakay ng Article 3, yung unexplained wealth ng mga Duterte. Yun po yung magiging papel niya. Tingnan natin kung aabot pa ron at kung paano. At sa kampo naman ni Madriaga, okay lang yung mga kaso yan. Haharapin daw nila kahit anong mga kaso yan. At dalawang kaso na nga ang ginawa ng Office of the Vice President. Ewan ko, anong tingin nyo rito? Hindi kayo nagpapanik na itong mga Duterte camp? Kasi sunod-sunod ho yung problema. Si Sara Duterte ay may kasong grave threat before Regional Trial Court, Quezon City.
Siya ay under trial ngayon at maraming ebidensya lumabas na inipresenta ng mga testigo at dokumento ng mga public and private prosecutors before impeachment trial. Okay? At ang isa pa hong dito maaaring ayaw mong aminin pero mayroong epekto yan, si Leni Robredo po ay umaangat na ang survey. Hindi naman siya kandidato. Ayaw nga niya kumandidato. Pinakahuling survey ng Okta Research Group, 9% na lang. 9 point. 9 point na lang ang lamang ni Sara Duterte. Malaking malaki po ang pagkakaiba niyan. Si Sara Duterte isang taon nang nagdeklara na gustong maging Pangulo. Si Leni Robredo nga hanggang ngayon ayaw tumakbo. Kinukumbinsi siya, ayaw pa rin. Pero siya ang gusto ng taong bayan. Kaya meron siyang 35 or 34% na. Si Sara ay 43. So 9 point na lang. Malaking problema po yun. Alam niyo kung si Leni Robredo ay tumanggap na ng offer at nagdeklara siyang tatakbo. Sabihin natin malaki yung diferensyang 9 point kay Sara Duterte. Pero dahil kaya sa nating mababahala sila dyan kasi hindi pa nagdeklara, may rating na, may number na. So yun po yung basihan. Yung mga political strategists at political analysts naiintindihan yan. Pero yung mga saradong isip, alam natin kung sino yan. Na kahit anong mangyari, Duterte sila, hindi nila naiintindihan yon. Ayaw nilang intindihin yon. Hindi na natin pipilitin. Sarili ko itong interpretation at opinion, observation sa nangyayari. Sunod-sunod na po yung kinakaharap na problema. Kaso sa korte, kaso sa impeachment, okay? Nakahabol na sa survey, kaya ho ang galaw niya ngayon. Ayan, mag-file ng kaso laban doon sa mga posibleng testigo pa. At ito pa yung pinakamatindi. Kung inyong naintindihan, yung sinabi ni Gina Acosta, hindi po yun nakatulong kay Sara Duterte. Ang tingin ko nga, talagang inilaglag si Sara. Dahil ulit-ulit niyang sinabi sa trial, siya ay inutusan ni Sara Duterte. Si Sara ang nag-uutos ng lahat ng kanyang ginagawa at pakipag-ugnayan kay Colonel La Chica para dun sa 125 million o may kabuang 500 million kasi 4 na cheque yan na nagkakalaga ng 125 million quarterly mula noong 2022 hanggang 2023. Ginawa po yang 4 na checking ikinas at nakapangalan kay Acosta. Kaya ho napakatibay ng sinasabi ni Acosta. Si Acosta ay testigong ipinaipresenta ng prosecutors. Pero hostile witness nga ang dating niya, kaya hindi ho yan siya kakampi ng prosecution. Siya ang magsasabi lang kung ano ang nangyari. At dun sa kanyang pag-amin, kung sino ang nag-uutos sa kanya, walang iba kung hindi ang Vice President. Nandun na yung issue ng korupsyon at betrayal of public trust dahil yung pera ng mamamayan hindi alam kung saan napunta. Yun po yun. Doon sa nakakaintindi, salamat. Doon sa sarado ang kaisipan, abay magbukas na kayo ng kaisipan kung kaya ninyong alamin yan. Dahil ang katotohanan naglulumiyan. At ang nangyayari sa trial at kaganapan sa loob at labas ng Office of the Vice President, nangyayari na. Totoo yung mga balitang yan.